Meron sa ating dinala ng Honda Click na 125 mga sir. At ito ay pinagawa na sa iba. Ang ginawa dyan, nagpalit lang ng tensioner daw kasi yun daw ang sabi nung pinagpagawa niya ng una, tensioner lang daw. Kaso nga lang, hindi nawawala yung problema. Napagastos si sir ng sa tensioner na hindi naman pala yun ang problema. Yan ang sumasabay sa acceleration. Yan, parang sobrang lagitik. Kapag ganyan mga sira, hindi po yan connecting rod. Kapag ganyan tunugan, ang i-check nyo kaagad rocker arm, or di kaya kapag ka hindi nakuha sa rocker arm at nakita nyo goods yung rocker arm, check nyo yung yung valve guide. Yan, para makasigurado tayo, tanggalin na yung upuan. Kasi napabili ng tensioner, hindi pala yun ang problema. Kaya napagastos ka agad ng 700 plus. Kaso hindi na wala yung problema, nandun pa rin. Pero yung pinaka-concern niya, yung tunog. At iniwan sa atin itong unit. Kaya ginagawa ko ng video para kasi subscriber din, para makita niya o mapanood niya yung sa motor niya, kung paano i-troubleshoot or kung ano yung problema. Okay, tanggalin natin. Ayan, bagong palit, kumikinang-kinang pa. Siguro ito ay napabayaan din sa langis to. Pag sobrang itim yung cover na yan, pag natanggal yan, matik, pabayaan nga sa langis. Talagang kahit anong tibay ng motor mo, kung langis naman ang pinabayaan mo, may sira talaga yan. Kunin mo yung tensioner. Andun, pinalit. Andun yata sa compartment nya. Ito yung pinalitan nila. Uy, subay itim. Goods pa to. Pinalitan kaso hindi na wala yung problema. Tapos sobrang itim. Mukhang nakakaranas ito ng ng problem sa langis. Yan, kung magtatanggal kayo mga sir, tanggalin nyo muna to. Kung ito nahihirapan ko yung magtanggal, ito na lang tanggalin nyo. Purpose natin kung bakit natin tatanggalin to, kung sakali nahihirapan kayo sa tornilyo tanggalin to, lalo kung ang ginagamit yung tools mahina, baka mabali ito, dadagdag yung gastos. Pinakamahirap pa, mahirap maghanap. Pero kung madaling tanggalin at alam nyo naman yung diskarte na hindi tatalbog yung tools, kasi na-encounter na rin namin yan, ayun, abono. Ayan, tanggalin mga dito itong cover nya. Ayan, tanggalin yung tornilyo. Ayun, aray ko. Natuyo ng langis to. Ayan, papansin nyo to, parang ano na. Ayan, hindi na-apply ng langis to dito. Ayan, sila rocker arm. Masama pa yan, baka madami na rin yung camshaft. Ayan, Tapos ngayon gawin natin, itatry natin i-drain kung mayroong langis to. Kasi nakikita nyo, hindi siya basa. Natuyo na. Kaya drain natin. Try natin drain yung oil niya. Yan, dahil lang sa langis. May kaparehas na ganong tunog to mga sir, kaso nga lang mas maingay ito yung sa kabila. Yan, galing pa ng Cavite yan si sir, may-ari niyan, Sumadya. Ayan, may kunting laman yung ating lagayan. Yan, may kunting laman. Tapos yung pagkatanggal ng nut ay yung bolt, kung may tutulok. Meron naman. Siguro nagbanto to. Ba't hindi umangat yung langis?
Kunti lang to. Ayan, kunti lang yung langis. Siguro nagdagdag na lang to kasi malinis yung langis niya. Di ang kuno na kasi nababahala kasi yung may-ari nito kasi nga baka isipin niya iniisip niya malaki magagastos. Kaya ito ini-check muna natin para maisabi natin dun sa may-ari kung magkano magagastos niya. Dito pa lang sa rocker arm nasa 600 ang isa. Sila to. Tapos ayun nga yung pangalawa pagka ganyan kasi natutuyuan pati valve guide dyan mga saan nasisira. Ito-update natin. Ayun, sobrang laki. Hindi, ano mo, idinang mo yung roller, tapos i-play mo ng ganun. Kung may play. Wala. Meron? Wala ko lang. Tapos, tanggalin mo yung ano, pulley. Tingnan mo kung kalampag. Para isang sabihan natin yung problema or magagastos. Ito mga sala, meron naman siyang langis. Kaso kunti lang langis niya. At mukhang hindi kayang supplyan ng ano, yung kunting langis na yan. Ayan o. Kaya ang gagawin natin ay check mo natin siya. Check naman yung sigunyal. Wala naman siyang alog. Kaya goods yan. At ito, palitin. Saka yung isa. Palitin. Pag napalitan yan, at pinaandar at mayroong kunting tunog pa rin, valve guide na yan. Sa ngayon, ay ipapaalam mo natin doon sa may-ari. Baka kasi i-pull out niya or ipapagawa niya. Yan, tanggal na yung isa. Ito, tinan niyo. Yan mo, i-try mo ng valve clearance. Tapos, lagyan mo ng langis. Saan natin panda rin. Ito mga sala, bali na i-break na natin yung rocker arm. At in-adjust mo natin yung kanyang valve clearance. Lalagyan natin ng langis. Saka tatry natin siyang paanda rin. Nang naka-open, purpose natin dyan ay makita natin kung magpo-flow ba yung oil sa ibabaw. Okay, try natin paanda rin. Dahil disundot yung kanyang push start mga sir. Ayan ha. Tumahimik siya mga sir. Pero hintayin natin kung magpo-flow yung oil sa ibabaw. Ito mga sir. Hindi siya nagpo-flow yung oil. Maaaring barado yung butas na yan. Or sira yung gear pump. Pero tumahimik na siya. Kasi kung hindi mo yan aayusin yung flow ng oil na yan, sisirain niya pa rin to. Okay, try natin hanginan. Kung di mo gagawin yan, tumahimik na nga yung makina, sisirain niya uli yan. Mas malala pa. Dito naman tayo sa may side ng radiator. Bubuksan natin kung bakit hindi nagpa-pump o hindi lumalabas yung oil papuntang head. Kita nyo naman na naglagay tayo ng langis, bagong langis. Bakit hindi pa rin umaangat? Maaring may bungi na yan o may basag na yan. Diyan yung makikita mga sala, yung gear pump ng langis, yung bomba. Kasi binuga natin doon sa ibabaw ng hangin ng compressor. Maririnig mo naman din yung yung parang kumukulod na langis kapag pag inispira mo ng compressor. Parang tumutunog yung mga langis, parang nahahanginan doon sa loob. Kapag gano'n na nahahangin, ibig sabihin hindi barado yung kanyang flow ng oil. Baka andito problema. Tanggal na yung magneto. Tapos yung stator, tanggalin natin. Pero buuin mo na yung yung kwan. Isama mo na yung cover pati yung stator. Kasi pwede namang gawin yan. Yan, nakita na natin yung Yan na yung oil. Ayan, nagulos naman siya. Kaso pag maangat. Tatanggalin natin yung yung bomba.
Saka natin siya hanginan. Kuko naman dyan mga sir, mahanginan naman yan. Para hindi ano, kasi gusto naman natin itong kalkalin kaso walang budget si sir. At yung ginagawa naman natin, yun naman talaga dapat ang ginagawa. Na hindi tayo kaagad basta-basta nagkakalas ng makina. Hanginan uli mga sir ha. Diyan natin makikita kasi kung may flow dito ng hangin. Okay. Ayan o. Ibig sabihin ako yan. Ngayon kung sakaling hindi pa rin nagpo-flow yan, pero check natin yung gear pump nya. Yung gear pump nito mga sir, hindi naman totally basta-basta naisira yan. Pero ano lang, kung talagang ganito yung ba naman yung makina ng ganito, yung sobrang itim, talagang obligado, kailangan mo linisan yan. Dahil nga walang budget, kaya ini-step by step muna natin. Okay, balik natin. Babosa sa bawo. Binalik na natin yung yung pump, kaso nung pinander natin, ganun pa rin. Hindi pa rin siya nagpo-flow ng oil. Ibig sabihin, kailangan itong i-overhaul para malinisan. Yung barado dyan, yung pinaka dun sa engranahe, dun sa ilalim. Kaya hindi siya nakakaigop papunta sa taas. Pero itong line nito, papunta dun sa may pump, good siya. Kasi nahanginan natin, okay naman yung flow. Kaso mismo dun sa engranahe ng oil, puro yung pinakababa, dun ang barado. Hindi nakakahigop yung pan papunta taas. Kaya no choice, kailangan ipapamakinan nito. Pero ipapalam muna natin doon sa mayari kasi wala budget. Kaya huwag niyong gayahin to. Dapat alagaan niyo yung motor niyo sa langis. Para hindi kayo aray ko. Okay, tayo natin yung mayari. Kailangan ko manang i-report sa kanya na tahimik na yung motor. Tahimik na, mas maganda na yung tunog. Wala na yung lagi tik-tik-tik-tik. Kaso nga lang, masisira din uli yan kapag yung oil hindi umangat sa taas. Mas marami pang dadamayin. Nakausap ko na yung may-ari nito mga sir at pumayag na sa pagkakalas ng makina nito. Bali, labor nito na siningil ko sa kanya lahat 3.7 mga sir. 3.7 dahil overhaul po ang gagawin at ilinisan. Mamaya makikita nyo yung tsura doon sa loob ng makina. Kasi kung hindi nyo ipapagawa to, useless lang din. Tumahimik nga yung motor. Kaso mga 2 araw, 3 araw, iingay uli yan. Or mas marami pang idudulot na sakit yan sa driver. Okay na, pagwaray na natin to. Ito nga siya, nakalasan natin. Pati yung makina, napag-iwalay na yung chassis sa makina. At ito na yung makina niya. Yan, mapapansin nyo yung babara talaga yan. Kaya gagawin natin, lilinisan muna natin to. Kaya ko yung gagamit ng peak oil. Peaking oil pala. Para hindi kayo matulad dito. Papagastos lang kayo ng ng wala lang. Mura lang yung langis. Pero pisa sa kalibor, mahal. Okay, nililinisan muna natin to. Yung sigunyal, tanggalin mo yan. Tatanggalin natin yung sigunyal. Kasi lilinisan din natin yan. Gasket dyan, ay magpapat tayo bago. Ayan, tapos natin linisan. Bubuin na natin. Ayan, buuin na natin to. Ayan, medyo tatagalan tayo sa paglilinis nito mga sir. Sa sobrang kapal nung mga dumi ng langis. Kaya dapat maalala kayo sa sa change oil para hindi kayo masiraan. Okay, lubog mo natin si kunyal. Bubuin na natin. Fast forward lang natin ito mga sir. Doon na lang sa sa pag nabuo na,
Saka ikakabit na natin dun sa chassis niya para maipakita ko sa inyo na nagpo-flow na siya after malinisan. Binabuo na natin para mapaandar natin at makita natin kung meron na bang lalabas dito na langis. Balik-balik natin lahat mga. Okay, testing natin mabilisan mga sir. Lumalabas na yung langis dun sa butas. Ibig sabihin, goods na yan mga sir. Patayan natin kasi walang kulan. Kumbaga pinandar lang natin para maipakita ko sa inyo na yung langis ay umaangat na sa taas. Hindi tulad nung una na hindi siya umaangat. Talagang masisira yung rocker arm. Okay, goods na to. Babalik na natin lahat dahil goods na. Yan lang din naman yung pinuntirya natin dyan kung bakit natin ito binaba. Kasi nga kung hindi naman gagawin yung pag-work ng makina na yan, wala rin, useless pa rin. Masisira pa rin. Kaya huwag niyong pakabayaan sa langis yung motor niyo mga sir. Tulad nito, buti naagapan ka agad. Kahit pa paano wala tayong ibang pinalang pisa. Bukod lang doon sa gasket. Okay, yan na yung tunog ng motor niyo mga sir. At ayan, ginakabit na natin lahat. May kunti pa siyang lagitik. Gawa kasi ng may problema yung isang rocker arm. Pero malayo na sa tunog. Tahimik na siya. Ayan o. Tahimik na o. Okay, no-observe na natin dahil naglagay tayo ng kulan. Pinapasingaw natin. Tapos air cleaner babalik na. Pati upuan. Para maging maayos na to. At makauwi na rin. Mapick up na ito bukas ng umaga. Okay, bali ginawa natin mga sir. Nag-readjust ulit tayo ng valve clearance. Kaya ito tumahimik na siya. May kunting lagitik, normal po yan sa mga click dahil 1024 yung kanyang adjust ng valve clearance. Standard na to, kaya ito ay pwede na makuha. Na-diagnose na rin, upuan na ngayon kulang, tapos makukuha na. 100 plus na ang kanyang kilometer mga sir. Tapos battery, indicator na rin. Yan, kaya huwag niyo pabayaan sa langis ang iyong motor para hindi kayo magkaroon ng problema or gumastos ng malaki. Langis, kahit saan kayo pumunta, makakabili kayo. Pisa, pag napunta kayo ng probinsya at doon kayo masiraan, ako, order pa yan. O di kaya, matiting kayo unit ninyo. Yan, sa mga nagtatanong ng address natin dito, ay dito lang sa Quezon City yan. Number 5, 7th Street, Barangay Maria New Manila, Quezon City. At meron din akong shop sa Aguula Union, San Joaquin Norte, Aguula Union. Tapat po ng McDo, along MacArthur Highway din po yun mga sir. Baka next week, ando na naman ako sa Aguula, sa La Union. Okay na to mga sir.